Good day guys. Actually, it has come to my attention itong picture na to. Nakita ko sa social media na may mga group of workers na binubutas itong cross-structural element na beam. So, ang purpose nila actually, yung layunin nila ay I think to retrofit structural element. Pero parang lalo nila pinahina kasi sa tingin ko mali yung methodology nila. Kasi bago tayo mag-retrofit, kailangan natin mag-conduct ng investigation muna. Ito, bibigyan ko kayo ng step-by-step methodology bago mag-retrofit ng structural elements. Magbe-base tayo lagi sa code kasi ang code, yan ang pinakabibliya ng construction at saka design. So, base sa ECI, meron tayong mga step-by-step bago tayo mag-retrofit. Kumbaga, kailangan muna natin gawin ito para naman tama ang ating gagawin. Una, kailangan muna natin ng preliminary condition assessment sa structure. Kumbaga, ang layunin nito ay tukuyin kung ano ang dahilan ng retrofitting or aging under strength, seismic upgrade, or kung ano paman. So, ang unang gagawin actually, visual inspection muna, crack mapping, water damage or corrosion signs, settlement or deformation kung sakali man. Tapos, merong gagawa tayo ng report no, mga photos, notes, and layouts para pag-aralan natin. Para examine natin kung anong pwedeng gawin para hindi ma-compromise ang strength ng structure. So, pangalawa, kailangan natin ng detailed structural investigation. Kumbaga, kailangan natin alamin ang actual capacity at condition ng structure. Kumbaga, ang gagawin natin, pwede yung non-destructive testing, rebar locator, scanner, or hammer test para malaman natin yung capacity ng structure. Kukunin natin ang detalye niya para sa evaluation. So, ultrasonic pulse velocity. Pagkatapos noon, kakaroon tayo ng material testing. Kumbaga, magko-core sampling tayo for concrete compressive strength at saka rebar tensile strength testing. Pagkatapos, meron na tayong mga samples. So, muna tayo ng load evaluation. I-compare natin yung actual loads versus design capacity. Then, gagamit tayo ng i-check natin yung code for compliance sa NSCP load combos, ganon. So, pagkatapos nun, structural analysis natin. Kailangan i-validate kung kaya pa ba ng structure or kulang na sa capacity. So, ang gagawin natin, hindi basta-basta tayo agad magtitik-tik, magbubuo ng baka, kung anong mga methodology na hindi naka-align sa code. Kasi tulad ng nakikita natin, inukaan yung crossbeam. So, mamaya, i-discuss ko sa inyo kung ano possible maging effect kung sakaling ganun ang methodology. So, itutuloy muna natin yung So, kailangan natin, pwede natin i-model yon gamit ang kung anumang software or anuman para makita natin yung Halimbawa, ito, example, itong crossbeam na to, i-model natin yan. Magbibuild tayo ng structural model or i-input natin yung updated materials and strengths. And then, evaluate natin yung load paths, shear and moment, and deflection. So, i-check natin kung mag-meet siya sa NSAP or ECI strength and serviceability criteria. Ganon ang gagawin natin. For example, ito, i-model natin, aalamin natin yung properties ng structure. Yan. Di ba maglalagay ng tukod dyan? So, aalamin natin kung anong capacity nito. So, i-investigate natin kung anong capacity nito. Then, malalaman natin kung kailangan siyang i-retrofit o hindi. So, kung kailangan talaga tulad ng baka siguro mayroon mga manifesting cracks dahil sa deflection or vibration ng loadings. So, kaya ginawa yon. So, ang gagawin natin ganito. Model natin ang elements, din lalagyan natin mga loadings kung ano ang nilagay na loadings yung previous design. Tapos, ni-investigate natin kung kaya. So, kung failed naman, gagawa natin ngayon, saka na tayo mag-propose ng retrofitting. Since makukuha na natin ang loadings dito, kung anong problema, kung ilan ang kulang, gagawa tayo ng paraan para mabigyan natin ng sapat na support or para tumibay yung structure, para tapatan yung loadings, ganun. Pipili na tayo ng kumbaga, selection of retrofit scheme base sa code since ang code ay lagi natin basihan yan. Ito ang pinakabiblia natin sa construction. Ito ang, kumbaga, source ng tamang methodology. Pipili na tayo ng pinakamainam na retrofit method. Maraming mga option. Actually, gaya ng concrete jacketing sa beams and columns, is steel plate bonding, or FRP wrapping, or additional bracing, gaya ng I-beams, concrete. Pero dapat nasa tamang methodology. So, ang criteria natin sa pagpipilian is structural performance, durability, constructability, and cost. So, ngayon, prepare na natin yung mga design drawings for approval, structural design with calculation.
signed and sealed by the licensed engineer. So, detailed shop drawings, construction method and statement, kailangan yan para sa paano gagawin ng tama. Quality control and testing plan. Yan ang mga steps na mga importante bago gumawa. Hindi lang sasabak agad-agad. Tapos ngayon, execution or construction stage na. Mag-mobilize na tayo. Train yung retrofitting contractor, preparatory works, surface preparation, then ang pag-chipping natin or roughening outside the critical zone, kumbaga irarough lang natin yung area. Kumbaga irarough lang, hindi yung bubutasin. Muntik na maputol yung beam or girder. Hindi pwede, mali yun. So ang gagawin mo lang, pag irarough mo lang yung surface, kahit mababaw lang, then i-install natin yung anchors or dowels as per specs na arrive natin sa design. Mag-a-apply na tayo ng retrofitting material gaya ng kung ano ang napili natin, kung grout, epoxy or whatever. Documentation. Post-retrofit testing and monitoring. Load testing if required. Ang gagawin natin, susundin natin yung tamang procedure. Kung baga meron tayong critical reminders, never basta-basta mag-chipping lalo na sa beam at column junctions without structural justification. Lahat kasi ng intervention dapat may sign off ng licensed structural engineer. Sundin natin ang code na ECI 56219, Code for Assessment, Repairs and Rehabilitation at NECP Chapter 4. Ganun po yun. Ito, i-discuss ko sa inyo yung magiging epekto sa ginawa nila. Potential structural effects ng pagbakbak ng beam at column joint or cross beam ng girder at saka beam. Mababawasan ang shear strength and moment capacity niya. Kasi ang beam and girder, critical area yan kung saan dumadaan ang major structural forces. Kung binakbak ang concrete sa part na to, mababawasan ang strength niya. Bababa ang shear strength lalo na kung nasa seismic zone ang structure. At saka possible loss of continuity. Ang joint ng once na ito, pwedeng mag-cause ng early failure under load kahit hindi pa overload. Possible din masira yung bakal, kumbaga risk of damaging rebar. Kung during chipping ay accidentally na expose at tinamaan ng bakal, pwedeng magkaroon ng damage yun kasi jackhammer ginagamit magkakaroon ng problema. Instead of straightening, baka lalong humina. Walang proper design assessment ang retrofitting na ginagawa ay pwedeng maging counterproductive. Instead na lumakas ang structure, baka mag-create pa ng weak point o stress concentration na delikado lalo na sa lindol. Since andyan na, ikukurik na lang natin or magbibigay tayo ng opinion kung paano ang tamang koneksyon. Tulad nung nakikita natin sa video na ito, binubutas nila yung biga, yung cross beam, intersection beam. Ang problema dyan, hindi na nila itong part na to mabubuhusan. Kasi pag binuhusan nila hanggang dito na lang. Kaya sablay ito na ginawa nila. Sayang yung resources dito. Kumbaga naging walang kwenta yung effect nito. Kaya hindi dapat ganyan. Ang dapat gawin yan dito. Kung sakali kasi ito naman ang ginamit, irarafin surface lang dito. Itong part na to. Damihan ang tik-tik pero mababaw lang itong part na to. Di mo na kailangan ukain. Ngayon, gagamitan mo ng drill and band. Bubutasin mo dyan base sa dami ng bakal, base sa design investigation result, kung ano ang recommended na bakal, kung gaano karami, yun ang ibubutas mo dyan. Since nirap mo na, bubutas, then gagamit ka ng banding agent, gaya ng mga gaya ng RA500, gano'n. Tapos, ang drill mo, ano ka sa minimum, or computein na lang din yung embedment, meron naman sa LD computation, meron yan. So ngayon, ganun ang gagawin. Ganun din naman sa baba. Ang dapat gawin dyan, kung sakaling hindi naman natin alam kung ground floor yan or second floor or suspended slab. Kung ground floor yan, hukayin na. Patagusin sa slab hanggang doon sa necessary na requirement ng embedment ng ng hukay. Hanggang doon sa footing. Kasi since in-investigate mo, makakaarab ka naman ng dami ng bakal, laki ng poste, at saka laki ng lapad ng footing, at mag-assume ka ng hukay dyan. Kahit mga sabihin na lang natin, kung hindi natin alam kung ilang palapag to, depende sa palapag niya. Kung halimbawa ito story, pwede 1.2. So, yun ang gagawin, tatagusin doon. Tapos bubuhusan, ang footing din, bubuhusan ito hanggang dyan sa dulo, hanggang sa ibabaw. Ganun ang dapat gawin. Hindi na kailangan butasin, hindi na yan. Hindi na kailangan useless yan. Yan, ganyan. Hindi pwede yan. Sablay yan. Ito. Wala yan. Hindi yan pwede. Ngayon, since binuhusan na dyan, nabuhusan na, halimbawa, hindi pwedeng palitadahan yan. Kasi ang palitada, hindi yan katumbas doon sa tibay ng concrete. Dapat ang ibubuhos dito kung ano ang lumabas sa investigation ng concrete. 3,000 PSI. 3,000 PSI din ang ibubuhos dito. Alam natin na pagbuhos niyan, hindi natin yan masasagad hanggang doon. Sa kahit sabihin natin magbuhos tayo,
buhusan natin hanggang mapuno. Habang nagsisiting, bumababa yan, may ibabaw yung tubig. So magkakaroon yan ng gap. Kahit sabihin mo puno yan, kahit pinuno mo sa buhos, pag natuyo yan, bababa yan, magkakaroon ng gap yan. Ganun yan. So anong gagawin mo? Ang gagawin mo, babaklasin mo yung forma, din formahan mo ulit. Lagay ka dyan ng butas dito, at saka doon sa likod, pasingawan. Tagyan mo or mag-injection ka ng epoxy, low viscosity epoxy, para pag in-inject mo, dadaloy kung saan magsusuot siya sa lahat ng mga gaps dyan, pupunuin niya. Hanggang sa mag-apaw yung ginawa mo ditong, ang ginagamit namin kasi copper tubing eh. Naglalagay kami ng copper tubing dito, dyan namin pinapasok yung epoxy, tapos naglalagay kami dito sa taas din. Pagka umapaw na yan, tama na. Sasara na namin. Tutupiin namin yung copper tubing. Ganun, para mapuno siya ng concrete epoxy or kung ano mga recommended. Marami dyan sa marami yan sa market ng mga grout, gaya ng ibang maraming brands yan dyan na pwede gamitin na matataas ang compression strength. Umaabot pa nga ng 8,000 eh. A and B na low viscosity or mga grout. Marami dyan. Ganun lang dapat gawin para pagbaklas mo, natukod na siya ng maayos kung wala na siyang gap. Kasi pagka ganyan ang ginawa ito, plastering, nako, useless. Pinahina nila yung structure kasi binutas nila, plasteran pa. Anong lakas ng plaster? Buhangin at simento lang yan. Hindi gaya ng concrete yan na mas matigas. Kaya itong nagsayang lang sila ng oras, resources, pera, panahon. Kawawa yung may-ari actually. Dapat, advice ko, kumuha kayo ng professional na marunong sa methodology base sa code. Kahit sinong pagawin nyo, at least, mayroong mag-supervise na i-guide kung ano ang tamang gawin, yung tamang methodology. Yan lang po ang masasabi ko sa video na to. Salamat and God bless. Kindly subscribe and follow na lang para sa mga ganitong video.